Yung naging problema niya mga kuys. Sobrang taas ng overheat niya. Ayan o, kita nyo, lumulobo na yung plastic na nilagay natin. Ayan. Kasi tinakpan natin ito mga kuys para hindi kumapon yung kanyang kulan. Ang ginagawa natin. Good day mga kuys. Meron tayong unit na ginagawa ngayon. Ito, NMAX B1. So, ito nga pala ay second hand unit mga kuys. So, ang galing din nung second owner na ginawa niya, after niya mabili, ipina-check niya kaagad. So, yun nga pala yan mga kuys, no? Yun ang kagandahan. Pag bibili nga pala kayo mga kuys ng second hand unit, no? Or second hand na motor, ipa-check nyo kaagad sa mga pinagkakatiwalaan yung mga mekaniko. At sa ganon, malaman nyo kaagad kung ano ba yung problema ng motor or kung may hidden issue ba, kasi hindi naman natin may iwasan yon, no? At ang kagandahan dun mga kuys, pag pina-check nyo kaagad, malalaman nyo at sa inyo ulit magsisimula ang maintenance netong motor. So for example mga kuys, itong NMAX B1 na yan, no? After niya mabili, pina-check niya kaagad. So which is maganda yon para sa kanya ulit mag-start yung maintenance netong motor, no mga kuys? Kasi hindi mo naman talaga alam history netong unit na to, or pag bumili ka ng second hand unit, hindi mo alam kung ano yung history ng maintenance, kung pinapa-maintenance ba ng first owner, no? Kasi kadalasan ngayon, as is where is. So, yun, dapat ang gawin nyo, ipagagawa nyo kagad or ipacheck kung ano yung mga dapat palitan para sa ganon mga kuys, sa inyo ulit magsimula maintenance netong motor. Okay, so ito kasi medyo may kalalaan tong motor na to. Yung naging problema niya mga kuys, sobrang taas ng overheat niya. Ayan o, kita nyo, lumulobo na yung plastic na nilagay natin. Ayan. Kasi tinakpan natin ito mga kuys para hindi kumapon yung kanyang kulan. Ang ginagawa namin dito sa Tamis Motor Service, tinatakpan namin. Pero dito kami nag-o-observe sa reservoir at naglalagay kami ng plastic para doon tumapon yung vapor steam. Ayan o, so napupuno. So dapat ito mga kuys ay hindi dapat napupuno ng tubig or ng coolant once na naka-plastic, no? So ang ginawa pala namin dito kanina mga kuys ay i-bypass muna namin, kineg namin yung cooling system niya, ipinlash, after pa initin, ayan, ganyan pa rin yung lumalabas mga kuys. So ito nga pala mga kuys, may indication na ng temperature sensor or temperature indicator sa kanyang panel. Ang ginawa namin para makatipid muna yung customer, tinry namin i-bypass yung kanyang thermostat. At sa ganun, malaman talaga namin ang may tama ba talaga is yung kanyang thermostat o yung mismong tilidiret niya. Pero sa ganitong senaryo mga kuys, no, nalaman na natin na hindi lang thermostat or hindi lang radiator yung may problema sa kanya, pati yung kanyang head gasket. So, ito na mga kuys ay bubuksan natin na. Makita nyo ito. Pero dandahan lang huwag muna kayo magbubuhat doon pag mainit. Pero nakikita na nga rin natin mga kuys no? Naka-aftermarket na, no? Na tawag dito, naka-radiator cap or radiator cover. Sira na rin, papalit na rin tayo niyan. Tapos ito, tingnan nyo mga kuys, kumukulo pati dyan, which is dapat hindi kumukulo yan mga kuys. Dapat ang tapon lang dyan, ang ginagawa lang na itong reserva is kumukuha ng pondo pag naubusan na si radiator. At tapunan din ng steam, no? Steam air. Kaya nga dapat to mga kuys, hindi pinupuno to kasi meron dapat siyang space para sa steam na tumatapon dito. Okay? So kita nyo mga kuys, tumapon na rin yung kulang dito. So wala tayong magagawa, bababa natin yung kanyang cylinder head. I-check natin kung work ba yung kanyang cylinder head or kung ang papalitan lang natin ay yung kanyang kanyang head gasket. So tara mga kuys, buksan natin.